Magandang araw po sa inyong lahat. Muli ito ang inyong lingkod, F. Santos. At welcome naman pong muli sa ating topic, Munting Kalaman. At gaya ng inyong narinig, ay nagsasound na po ang mga sirena ng ating mga bumbero. Hudyat po yan ang pagpasok po ng Fire Prevention Month ngayong buwan po ng Marso. Kaya minarapat po ng inyong lingkod na ang ating topic ngayon ay tungkol sa emergency preparedness, fire prevention and control. So, tara na po! Sa lahat po ng uri ng emergency, ay sinasabi na ito ay hindi inaasahan at kagiat po itong nagaganap. At kapag may mga emergency, lalo na po tayong mga nasa security practitioner, mga security professionals, ay kinakailangan po natin ang mabilis na aksyon upang maiwasan po natin ang anumang mga banta na maaari magdulot ng pinsala sa ating mga kliyente o mga empleyado at maging sa mga property na ating sinisecure o binabantayan. At sa lahat po ng uri ng emergency, ang paghahanda po ay napakahalaga. Lalo na po, ito ay tumutukoy sa isang konkretong pag-aaral base sa mga marapat na aksyon na dapat nating gawin upang mamitigate po ang maaring pinsala na idulot kung hindi man maiiwasan, sapagkat ang emergency nga po ay nangyayari sa panahon na hindi natin inaasahan. Kaya ang paghahanda po ay napakahalaga. Halimbawa na ipinanawagan o binalita ang pagdating ng isang malakas na bagyo at sinabi na ito ay magdudulot ng isang napakalakas na ulan at hangin. Kung tayo ay mayroon pong bahay na mahina, lalo na po sa probinsya, hindi ba dapat na ito ay ating patibayin, lagyan ng tali, pabigat yung kanyang mga bubungan bilang isang pong paghahanda kung sakaling dumating nga o tumama yung isang malakas na bagyo. At katulad din po ng ating pinag-aaralan ngayon, ngayong Fire Prevention Month, dapat po ay nakaredy tayo sa anumang maaring mangyari kung sakaling magkaroon ng sunog sa ating mga pinagtatrabahuhan, maging sa ating mga kanya-kanyang lugar na tinitirhan. At katulad nga po ng ating ginagawang pag-aaral ngayon, ito po ay isang uri ng paghahanda na ating reviewin o sariwain ang mga kaalaman ukol sa firefighting techniques or fire prevention. Sapagkat napakarami na pong mga insidente ng sunog na nabalita dito sa ating bansa na nagdulot po ng malabis na pinsala at pagkasawi po ng maraming buhay. Mabuti ay alamin natin, no? Ano po ba yung fire? What is fire? Ang fire po ay binubuo ng mga chemical o mga flammable at combustible na material at kasama po dyan yung oxygen. It is frequently referred as rapid oxidation with the evolution of light and heat. Kapag yung pong chemical, no, at yung fuel at oxygen at yung heat o yung init ay nagsama-sama yung tatlo na yan po ay nagpo-produce na isang proper proportions kung saan yan po ay nagiging apoy. Kaya kung tawagin nga po yan ay yung fire triangle elements, diyan po nabubuo ang fire. At kung ang isang elemento po ay aalisin natin, ay mamamatay po ang apoy. Ano po ang halimbawa? Ito po ay alam ng mga nanay, no? Kapag sila ay nagluluto at naiwan yung kawali na pinaiinit yung mantika at nag-apoy, napansin nyo ba na tinatakpan lang nila yung kawali? Pagkatapos noon ay namamatay na po yung apoy, sapagkat ang nawala po roon ay yung oxygen. Dito sa atin, sa ating bansa, sa Pilipinas, ang mga common po ng causes of fire
base po sa data. Una po yung electrical, defective faulty wiring dahil sa overload na mga wire. Inappropriate yung safety devices na mga ginagamit, no? Mga substandards. Nag-overheat siya, umiinit dahil nga sa mahina o substandards yung mga ginagamit. Yung mga kandila na naiiwan, no? Mga open flames, yung mga LPG, no? Yung liquefied petroleum gas, kakaroon ng leak. Dapat chinecheck po natin yan. Yung mga hose, smoking and matches, no? Sa mga naninigarilyo. Minsan nakakatulog. Lalaglag po yung baga ng sigarilyo sa kutsyon at madali po yan magliyab. Kakaroon po ng friction, no? Kiskisan yung mga balat na wire, no? Na natalupan. Kakaroon po ng combustion sparks, static electricity, no? Lightning kapag kumikidlat, no? At spontaneous ignition. Gawa po na rin ng nature, no? Dito sa ating bansa, no? Nagkakaroon po ng mga forest fire. At yan po ay isang napakalaking pinsala at problema, lalo na po sa ibang bansa. Now, karamihan po naman ng mga nabanggit ay pwede nating i-correct, no? Basta gawin lang po natin yung tinatawag na fire prevention practices. Unang-una po dyan ay dapat na i-correct natin ang lahat ng mga defective wiring systems. Kung dapat pong palitan para po maiwasan ang sunog, no? At iwasan po natin yung mga salasalabat na mga cordon o wire, no? Mga outlet na isa rin po yan sa pinagmumulan ng sunog kapag nag-overheat, no? At nag-overload. At i-unplug po natin lahat ng appliances na hindi po kinakailangan o hindi ginagamit, lalo na po kung tayo ay aalis at walang maiiwan sa bahay. Maging kapag tayo nasa bahay, ngunit tayo matutulog, bunutin po natin kung hindi naman kailangan. At wag po nating iba-bypass yung mga fuses, no? O yung mga circuit breakers. Karamihan pong gumagawa nito yung mga marurunong, no? Malikot ng breaker. Ginagawa po nila dyan, nagtatalop ng isang wire sa magkabilang dulo. Pagkatapos yun ang kanilang itatap para mag-connect yung negative at positive ng breaker. Kapag usually nasira po yung fuse, no? At dahil nakalimutan ng bumili o nagtitipid, hindi po nagtatagal, sumasabog din po ito, nag-overheat at pinagmumulan din po ng sunog. Huwag din po tayo maglalaro ng mga matches, no? Kapag tayo gumagamit ng mga phosphoro lighters, ilagay po natin yan sa mataas na lugar para hindi po maabot ng mga bata. At maiwasan po na magkaroon ng sunog kapag ito ay kanilang pinaglalaroan. Sa atin po mga mami, no, sa mga nanay, siguruhin po natin na ang ating mga gas stoves, no, ang ating mga LPGs ay nasa mabuting kondisyon o maayos na kondisyon. No? Kung kinakailangan palitan po, palitan na natin. Huwag na po tayo magtitipid sapagkat kung magkakaroon po ng sunog ay mas malaki ang mawawala po sa atin. At pwede pong madamay ang ating mga kapitbahay. No? I-practice din po natin yung mga tamang pag-iimbak, no? Pagtatabi ng mga chemicals, lalo na po kung ito ay flammable, combustible, katulad po ng mga gasolina, crude oil, no? Mga fluids, maging po yung mga pintura. At doon po sa mga nininigarilyo, wag na po tayo maninigarilyo, lalo na kung tayo matutulog. No? Kung di po may iwasan, gumamit po tayo ng ashtrays o doon tayo sa labas ng bahay manigarilyo. Yan pong mga tip na yan ay mga kaparaanan na kung ating ipapractice at susundin ay may iwasan po natin na magkaroon ng sunog sa ating mga lugar. Dapat din ay kabisado natin yung mga classes of fire, no?
Ang klase A, yan po ay mga ordinaryo na combustible na material katulad po ng kahoy, papel, mga goma, plastic, at mga katulad nito. At ang class B po, yan po ay mga gases o liquids, no, na flammable at combustible din, katulad nga po ng gasolina, alcohol, pintura, thinner, mga LPG, at mga uri ng gas na dapat kung meron po tayo niyan ay nasa well ventilated na lugar at nasa maayos pong lagayan, na hindi rin po pwedeng kung sino-sino lang ang pwedeng pumunta dyan para kumuha o maglaro, lalo na sa mga bata. At dapat kung meron tayong mga ganyan na naitatabi, turuan po natin, no? I-educate natin yung ating mga maliliit na anak, pamangkin, na wag yan gagalawin, wag paglalaruan, sapagkat maaaring pagsimulan ng sunog. Sa ganoon, maliit pa lang sila, natuturuan natin sila ng safety and awareness sa mga ganyang bagay. Yun naman po ang klase, no, na uri ng fire, ay yan po yung mga electrical fire, no, na involved ang mga electrical equipment, no, katulad ng mga motor, no, mga ventilador, air conditioning unit, computer, at mga katulad po nito. At yung class D, yan po yung mga combustible metals, magnesium, sodium, titanium, etc. At ang class K po, yan po talagang sa kitchen, no? At involved po dyan karamihan ng mga ginagamit sa pagluluto ng mga combustible vegetable or animal and non-saturated cooking pots na nabibili po sa ating mga commercial na pamilihan. Lahat po ng yan dapat ay alam natin at kabisado, para sa ganon naiiwasan po natin na magkaroon po ng sunog kapag tayo ay aware. Dapat ay pamilyar din tayo sa paggamit ng fire extinguisher, no? At ang acronym na dapat lang natin tandaan, yung tinatawag na PAS, no? P, yung pull, A, aim, S, squeeze, and S, sweep. Ano po ba yung PAS na yan, para mas maintindihan po ng mga nakikinig at nanonood, o doon sa mga ngayon pa lang nakarinig ng ganitong topic, no? Ang PAS po ay pulled of the safety pin ng fire extinguisher at place at the right side of the lever. Nasa gawing kanan po yan ng fire extinguisher. Aim the nozzle of the hose at the bases of flame and keep safe distance away from it, no? And squeeze the upper and lower lever to make it function, no? And sweep the fire from side to side. At dapat po yan ay binubuga natin doon sa pinaka-base ng sunog o ng apoy. At yan po ay pwede lang natin gamitin doon sa mga maliliit pa lang na apoy. Kung hindi po talaga kaya ng fire extinguisher, ay kailangan po nating lumikas at tumawag kaagad ng mga pamatay sunog sa ating mga locality. Now, sa paggamit po ng fire extinguisher, halimbawa lamang po na papunta sa inyo ang hangin, kinakailangan po ninyong lumipat o magmaneuver upang wag po kayong mahilam ng chemical na ibubuga ng fire extinguisher. Sa ganon ay wag din po kayo mapinsala at maging epektibo po ang ginagawa ninyong pagpuksa sa apoy at hindi po kayo maging victim. Kaya marapat din po na sinusunod natin yung directives, no, ng mga institution na nangangasiwa, particular po ang mga BFP, no, na dapat sinasagawa natin ang fire drill sa loob po ng 2 beses o 3 beses sa isang taon. At kapag tayo po ay nagpa-fire drill, dapat ay ini-exercise na rin natin ang pagtatayo ng mga command post, kasama na po dyan ang first aid station, yung evacuation area o assembly test, at maging yung ating mga security ay alam na alam po yan ng mga dumaan na at nag-training sa fire prevention
awareness and emergency preparedness. Sapagkat ang pinaka-essence po o purpose ng fire drill ay ma-ensure, no, maisiguro yung efficient at ligtas na paggamit natin ng mga fire exits, no, at maiwasan po natin ang panik. At lahat po ng mga occupant o mga tenant na nandoon sa building ay mailikas natin ng ligtas at matutunan din po nila yung fire drill, no, yung location ng mga exit, no, mga different parts ng mga building sapagkat iba-iba po ang kanilang structural design, maging yung paano po lilikas ng building ng mabilis at smooth, no, na paraan, at nare-recognize po nila yung tunog ng fire alarm o fire sound kapag ito ay ginagamit, sapagkat ang mga modelong building po ngayon ay may mga public address na rin po yan at centralized alarm, at higit sa lahat po na dapat alam nila kung saan sila pupunta na assembly area upang doon ay isagawa rin yung accounting, no, ng mga tao. Kaya kapag tayo po ay naroon sa assembly area, wag po tayo aalis sapagkat yung inyong pong mga team leader o mga official, no, ay magsasagawa po ng accounting. Kaya napaka-importante po na alam natin ang mga ito kapag nagkaroon po ng mga sunog sa ating mga pinagtatrabahuhan. Now, kapag tayo po ay nagsasagawa ng fire exit drills o maging sa actual po na sunog, may mga bagay po tayo na dapat na tandaan at iwasan. Una po, stay calm, no? Don't panic. Have a presence of mind, no? Dapat yung ating isip nakapokus. Huwag din po tayo tatakbo ng sobrang bilis kung di naman kinakailangan at hindi pa naman po ganun kalaki ang apoy, no? Huwag po tayong mauuna doon sa mga nasa unahan natin kasi po kapag sinira po natin yung linya ay maaaring po mag-cause ng stampede at maaaring pwede pong kayo mismo madisgrasya, mahulog, madapa, lalo na po kung yan fire exit, no, nasa hagdan. Humawak lang po tayo sa mga handrails ng stairway, no. Huwag tayo masyado magpanik na nagsisigaw, not unless tayo po ay na-trap na kailangan natin tumawag ng pansin, no, na para kayo ay ma-rescue. At gawin din po natin seryoso, hindi po tayo dapat nagtatawanan o nag-uusap, no, upang maiwasan din po natin yung pagkalito ng ibang tao. Kasi kung yan po ay fire drill o fire talaga na nangyayari at evacuation at may makita nagtatawanan pa, maaaring magdulot po yan ng confusion sa ibang tao, no? At wag na po tayo magtago sa mga fire, sa mga comfort rooms. Pag sinabi pong evacuate, lumabas po tayo kagad sa building. At iwasan din po natin yung pagkukuha pa ng picture o pagse-selfie o pagbibideo. Siguro kung kayo ay vlogger o gusto nyo i-document ang nangyari, siguro pag nakalabas na kayo ng building tsaka kayo mag-vlog o mag-video para po naisiguro natin ninyo na ligtas na kayo at nakalabas po ng building. Now, kung kayo po mag-evacuate, mangyari lamang po na dali na ninyo ang inyong mga valuable things sapagkat kapag kayo po ay nakalabas na ay hindi na po kayo maaaring bumalik sa loob ng building, lalo na po kung yan ay sunog sapagkat maaari lang po kayo mapahamak, no? At iwasan po natin sa lahat po ng emergencies, no, earthquake, fire o anumang mga emergencies na gumamit po ng elevator. Huwag po kayong sasakay sa elevator, gumamit po tayo ng exit door, no, o sa mga back door, no, sa mga hagdan. At wag din po natin i-attempt na iwan ng building na sa paraang gusto ninyo na hindi po natin sinusunod yung mga fire marshal, yung mga
sinasaad na regulasyon. Sa bawat building po ay may mga partikular na sinusunod na batas o alituntunin, no? Regulation na dapat yun po ang ating gawin. Huwag din po tayong hihiwalay doon sa karamihan, lalo na po kung hindi pa tayo siguradong ligtas, no? At pinakamabuti nga po ay sundin natin yung mga fire marshal, no? Mga security na nagmamando sa lugar kung saan meron pong emergency. At iwasan po natin na inilalak natin yung mga pinto, no? Lalo na po kung yan ay exit doors during tayo ay nasa trabaho, sapagkat yan po ay magagamit, no, upang matiyak na makakalabas ng ligtas ang lahat ng mga naroroon sa building, upang maiwasan po ang fatalities at magkaroon ng biktima kung sakaling pong lalaki yung sunog o apoy. Now, in general rule, no, huwag po tayong magpapanik. Natural lang po na tayo kabahan kapag may sunog. Ngunit ang dapat po natin gawin, una, presence of mind, tapos patunugin po natin yung alarm, no? I-push natin yung alarm, o kung yan po bell, patunugin natin para lumika po ng ingay at makatawag ng pansin ng mga naroroon sa building. At itawag po kagad sa pinakamalapit na fire department. Kaya napakalaga po sa ating mga ka-securityhan, no, na tayo merong nakalagay ng mga emergency contact number, no? Una na dyan yung bombero, police, barangay, pati na po sa mga ambulance o hospital. I-execute po natin kagad yung emergency plan na nakatalatag kung saan kayo naka-duty. At sikapin po natin na mapatay yung apoy kung maliit pa doon sa mga available na equipment na nandoon sa ating lugar o sa ating duty. At pangunahan po natin yung mga tao na makalabas, at tingnan po natin sila at ikordon po natin yung mga lugar kapag mayroong sunog. At kung ang mga empleyado o kayo ay empleyado at meron po kayong mga visitors, pananagutan po ninyo, responsibilidad po ninyo na kasama po ninyong ililikas o kasama ninyong lilikas o mag-evacuate yung mga bisita ninyo, sapagkat una, hindi po sila pamilyar sa building, at pangalawa, kayo nga po ang host o bisita, may bisita sa kanila, kaya responsibilidad po natin na sila ay isama sa ating paglikas. Dapat na i-assist din natin ang mga firemen o mga bombero sa sandaling sila dumating, para mas mabilis po nilang malolocate kung saan yung pinagmulan ng sunog. At sa kanila pong pagdating, dapat ay diretso na po doon sa lugar kung saan nasusunog, para po maapula kaagad at mabugahan nila ng tubig yung lugar kung saan nagsimula ang sunog. At dapat po, no, ay i-shut off natin lahat ng mga electrical power, no, yung mga gas line, no, yung mga fans, blowers. Kasi po pag yan nakabukas, lalo pong nag-create po ng oxygen, no, na magpapalakas po dun sa apoy. Lalo na po kung yan ay magdadagdag po ng hazards, ay dapat po nating i-shut off kaagad. Kaya po kami ay nananawagan, lalo na po sa mga malalaking detachment na ating mga kasama, ang mga security professionals, mga security practitioners, dapat po ay may mga nakatalatag na tayong mga fire response kung sakaling may mangyayaring sunog, lalo nga po ngayon ay Fire Prevention Month, no? Typical na example po ay makikita nyo sa inyong screen, pero nagde-depend po kasi yan sa inyong mga area of responsibilities, at kayo po nakakaalam kung paano yan itatalatag o ihahanda
Ang importante lang po ay tiyak ng ating mga kasama, ang ating mga kasekurityhan, ano magiging role nila kung sakaling nagkaroon po ng sunog. At gaya po ng inyong nababasa, sabi nga ay, that's been said that the best time to stop fire is before it starts. Totoo naman po yon, na may iwasan na bago pa mag-starts. At may iwasan nga po yan kung tayo ay naka-prepared at may pakialam sa ating paligid, lalo na po sa ating mga ka-security. Kapag tayo nagro-rubing, nakikita natin yung mga lugar na o mga bagay na pwedeng maging risk at hazard, i-report na po natin. No? Maging yung mga fire exit, dapat chinecheck natin yan. Yan be, nagbubukas pa, baka stock up na. Dapat po yan ay regular nating na-check. At dapat po lahat ng fire exit ay walang mga harang o naka-blockade. And the best way to prevent the occurrence destructive fire is to have not fire at all. Totoo naman. Pinaka the best, wag na po magkaroon ng sunog, no? Para maiwasan po natin, no? O ma-prevent. At kapag nagkaroon po ng sunog, reminders lang po sa ating mga security guards, no? Ang security department na po ang pangunahin, no, primarily na responsable sa pagpapatupad ng mga preventive measures, no? Kung sino po yung mga naka-duty. Ang sila pong aakto ng mga marshal during crisis situation. Sapagkat ang ating pong mga ka-securityhan naman ay sinanay at training po sa mga ganyang pangyayari. So, ang ating pong safety tip for the month of March, kung saan ito po ay Fire Prevention Month, be aware. Take time to know the fire escape plan of your office, building, as well as how to use the fire extinguisher. And sa ating summary and conclusion, fire safety is better to understand of the fire will lead us to a prompt and correct extinguishment of fire. And the key to having a successful fire safety program is having an effective fire prevention program. And number 3, fire suppression equipment are effective only when properly maintained. So with that, I hope ay may natutunan po tayo muli sa ating munting kaalaman na binahagi sa inyo. Muli, ito po ang inyong lingkod, F. Santos, ng Munting Kaalaman. Magandang araw po sa inyong lahat. Ingat po tayong palagi at mabuhay po tayong lahat.